Anong sa tingin niyo dito kay Coach Jess? Traitor ba siya? Kasi 'di ba may nag-share din na yung mga card reader na mayroong traitor kay Rene. So nagdududa sila sino yung traitor. So eto mga kaloys, nung pinuntahan natin ang itong page, okay, ni Coach Jess. Okay, eto mga kaloys, ang bigyan natin ng reaction. Malalaman kasi natin ang galaw eh. Okay. So, eto mga kaloys, pumunta ang parents ni Rene, okay, doon sa Ateneo de Davao. Eto mga kaloys. Okay, ito yung i-analyze natin. Naka-move on na ba si Coach Jess? Dapat din ba siyang manawagan ng hustisya? Kung para siya sa tama mga kaloys, manawagan talaga siya. 'Di ba? Kung alam niya about dun sa pasa, nandun talaga din siya, alam niya na the probability is very high na hindi aksidente ang nangyari. 'Di ba? Kasi wala namang bato sa ilalim. Wala namang corals. 'Di ba? So magkakapasa sa alon? Right? Dito mga kaloys, makikita mo na parang pilit yung smile ng nanay ni Rene. Ito po ay parang offer parang, di ba, ipapangalan ka agad yung covered court. Oh, tahan na. Parang ganun, di ba? Parang may bata na umiyak dahil sa candy, tapos bigyan mo ng candy para hindi umiyak. Parang ganun ang dating para sa akin mga kaloys na ipapangalan namin kay Rene Butterworth niya yung yung court. Parang ganun. Na parang ang dating kasi, oh wow, parang may malasakit talaga. Pero same lang yan sila kasi Ateneo yun eh. Okay? Parang branch lang ng isang company. Di ba? So pumunta sila doon. Pero pilit na pilit. Pero never ko nakita dito mga kaloy sa post niya, justice for Rene. Okay, kung mayroon man kinakita mga kaloys, di ba, hindi kagaya kay Coach Ruel na talagang gusto niyang paniwalaan na aksidente lang pero alam niya ang katotohanan na mayroon talagang ginawa sila kay Rene. Kaya hindi aksidente. Sabi dito ni Coach Jess, di ba? Ito, pambudol siguro na, oy, tanggapin mo na lang siguro yung kasi gusto makipag-areglo ang Ateneo de Manila, di ba? Yun yung sabi ni Torion, di ba, na hindi pa nag-file kasi mag-decide pa yung family kung itutuloy ang kaso or areglo. Ito, simula na yun, yung scholarship. Ito, di ba, yun yung nakita natin malaking offer. So sabi pa niya dito, forever stand symbols of Rene's legacy, dreams, okay, dream na naputol, sobrang bata pa, and the countless lives he continues to inspire. Ito nga mga kaloys mas malaki ang effect mga kaloys kung makuha natin yung hustisya. Because the domino effect yun eh. Diba, ang dating kasi is parang nangyari siguro yun kay Rene para magising or para malaman natin ng katotohanan na may mga initiation para sa mga atleta. Diba na ang dating doon is parang palakasan na lang and no, diba parang ang dating mga kaloys, ang effect noon is yung mga talented talaga na may skill ay mahirapan pumasok kasi nga may fraternity, may initiation. Kung may mga fraternity like, for sure, meron yung mga palakasan. Okay? Hindi talaga malagay yung totoong magaling maglaro. Kaya kulelat tayo sa Olympics siguro. Yun siguro ang reason. Diba? Pero ang isa talagang nakakaano sa akin mga kaloys na parang red flag. Okay na, oops. Ito ay diversion. Diba sabi ko nga sa iyo yung Father Bobby Yap, master of cover-up, master of censorship. Diba? Ayon dun sa nakatrabaho niya ng mga nag-resign na rin ng mga teacher. So, etong kung mga kaloys, ayan na. Ito na yung mga kaloys, yung Project Rene. As in, ginamit talaga si Rene. So, to mga kaloys? Kung titingnan mo tong anong ibig sabihin ng Project Rene? Ayan. CPR. Okay?
Project Rene CPR. Ano ang implication nito? Okay? At bakit ginamit ang pangalang Rene? Okay? Si Rene Baterbuena daw. Gusto kasing palabasin nitong Project Rene na ito na namatay nga si Rene. Okay? Isa possibility mga kaloys namatay si Rene kasi hindi na CPR ng tama. Nagets nyo? Right? Hindi siya namatay dahil sa bugbog or yung sa pasa. 'Di ba? Nalunod siya dahil sa pasa. Or baka wala na nga siya. Tapos nilagay lang sa tubig para mamukhang nalunod. Right? Kasi may isang vlogger mga kaloys, I forgot his name. Siya yung sumisid doon sa ilalim, di ba? Nakita niya walang corals, walang bato, so imposible magkapasa. Tapos pumunta siya sa hospital to get information. Alam mo mga kaloys, yung mga doktor pala doon takot magbigay ng information. So ang ano ko dyan mga kaloys, bakit sila takot kung simpleng aksidente lang ang nangyari unless mayroon silang alam na pwede silang mapahamak? Nagets yung point ko mga kaloys. Kung simpleng aksidente lang yan, madali sabihin, oh, ganito kasi nangyari, talagang nalunod yung kanan. Pero bakit takot ang mga doktor magsalita? Napagbantaan ba sila? Diba? So ito mga kaloys, isa tong parang isang style of parang cover up na sisihin nyo yung nag-CPR. Parang gano'n ang dating Pero in-explain ko nga yun sa inyo mga kaloys, diba? Na even yung ER, yung emergency room na doctor, sinabi niya na hindi ibig sabihin na may lumabas na sa bibig, buhay pa yung tao. Sinabi niya yung window na pwede mong i-revive yung tao na possible na mabuhay pa siya. Kasi di ba kung mawawala ng in-explain ng doktor, di ba sinare ko sa inyo yon yung video, pag mawala na yan ng oxygen ng utak, kung ma-revive mo yan siya, lagpas dun sa window like 5 minutes, meron na yung effect dun sa utak kasi nawalan na ng oxygen. Pero sabi nga ng tumawag sila 30 minutes. 'Di ba? So ibig sabihin nun wala na. Isa yun 'di ba na question mark na parang bakit nyo isisisi dun sa nag-rescue? 30 minutes lang nakalipas 'Di ba? Milagro na lang. Tapos 'di ba sabi ng mga nag-purple na, so ibig sabihin naubusan na talaga ng oxygen. Pangalawa, nung dumating ang rescuer, di ba sinabi lang sa kanila ay hanapin yung maitim o yung Nigerian? Pero ang nahanap nila si Rene. So nagulat sila, dalawa pa lang nalunod. Bakit isa lang ang gusto nilang ipasave? Si Divine lang. Bakit? What happened to Rene? Di ba? In-explain ko na sa inyo na baka sa conscious nila, okay, wala na talaga si Rene. So what's the reason bakit ipahanap si Rene or sasabihin na dalawang nalunod kung alam nyo wala na si Rene at yung si Divine lang ang nakita nyo? Di ba yung sa analysis natin mga kaloys? Tapos ngayon, bakit may project Rene mga CPR? Diversion. Di ba? Tapos gamitin pa si Rene para magmukhang nalunod yan siya, hindi yan na-save ng So, minamask nila or parang tinatago nila yung talagang persons of interest, yung mga players. Para malaman natin bakit nagkapasa itong si Rene. Pero sino nagpo-promote dito? Di ba si Coach Jess? Bakit? Kasi ang laki na ng followers niya mga kaloys, 2.7. So influencer na siya. Di ba? Nagets yung mga kaloys. Ayan, isa pa siya na sa CPR. Bakit Project Rene pang papangalan nila? May malis. Di ba? Hindi ba yan ang utos ni Father Bobby Yap?